Tri Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, welcome na sa ating programang H2H Heart to Heart on a Monday. Ayan, gandahan mo ang ngiti. Gandahan hindi lamang ngiti ng iyong bibig, kundi ngiti na rin ng iyong mga mata. Diba, dyan daw nakikita ang tunay na ligaya. O, yung kapag ka ngumiti, hindi lang yung bibig yung nakangiti, hindi yung ganon. Pati yung mata nakangiti. O, yun daw, nakasmile din daw ang kaluluwa mo. Ayan, di bang kaluluwa talaga? Welcome na nga po sa Heart to Heart. Sumasa inyo ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. Na taus-pusong nagpapasalamat din syempre sa lahat ng mga nanood, lahat ng mga tumutok sa atin kahapon sa ating H2H Catch-Up episodes. Ayan, alas 12 hanggang alas 12:30. Every Sunday po yan. Thank you so very much ha mga kapatid. At ganun naman, nako, eto, panibagong simula na naman tayo ng linggo ha. Sana po hindi namimigat-migat ang inyong katawan. Sana hindi kayo masyado giniginaw. O kanina, kahit na medyo tanghali na nga yung kwentuhan namin dito, no? Medyo maginaw, ayan. Tapos yung iba, parang hirap bumangon. Hindi ho dahil sa mabigat ang pangangatawan, kundi malamig pa raw yung kumot, malamig pa raw yung kobrekama, malamig pa yung unan, ang sarap pang humilata. Umextra ng 5 minutes. 1 hour and 5 minutes. Ayun, na late. Ayun lang. Okay, kaya naman sana masayang-masaya ka ngayong Monday na ito, no? At bitbitin mo yung enerhiyang yan hanggang sa Friday. At tutulungan ka namin dyan, kapatid, ha? Kahit pa nga tanghali na, nasa kalagitnaan na tayo ng araw mo. Nasaan ka ba ngayon? Nasa trabaho? Ayan, nasa eskwelahan? Ikaw ba ay sumusundo na naman sa mga chikiting? Nandyan, naghihintay na naman? O kaya naman ikaw ay nasa bahay, nagpapahinga, galing na sa trabaho ng magdamag? Aba, eto, meron tayong Pamigay Monday. 250 pesos cash ang pamimigay natin, kapatid, ha? Antabayanan nyo po yan. At syempre, nako, hindi lamang yan. Nako, etong paborito ninyong sagot-sagutin everyday. Aba, ang ating love question of the day. Ready na rin para sa inyo. Ikaw nga, kapatid, ano? Papaano mo maiiwasang ma-friendzone ng taong nagugustuhan mo? Yan yung love question natin ngayon. Papaanong maiwasan na ma-friendzone ng taong nagugustuhan mo? Nagamit mo na ba yung style na yan? Naging effective ba? I-share mo naman sa amin. O kaya naman, hindi naging effective, i-share mo rin sa amin para alam nung iba natin mga kapatid dyan, ano, na natatakot na ma-friendzone. Ayan, pero syempre, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong, diba? Eto na muna. Nako, bati-bati muna tayo sa maraming mga nakikinig. Sina Alex Fuentes, sina Joyce Garcia, ayan, si Andeng Bongo. Nakapag-share na raw si Andeng. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live streaming sa FB, ganun din sa TikTok. Nandito tayo sa TikTok ngayon. Ayan mga kapatid, sige, i-share na nga po natin ang i-share ang ating live streaming. Ilakas na ang inyong mga radyo kung sa radyo yan. At syempre, i-prepare na nga rin, ano? Eto na, mga bagong hotlines namin, mga kapatid, ha? Mas madali nang matandaan. Eto ang mga hotlines, 8689-3289. O kaya naman ay ang 8689-3290. Isulat nyo na nga po yan, ha? Ulitin ko, 8689-3289 o 8689-3290. Yun. At syempre, naku, malay nyo, yung pagtawag ninyo sa amin para sa inyong mga komento, para sa inyong mga advice, lalo na kung yan ay astig, yan ang magbigay sa'yo ng 250 pesos na cash. Kaya naman sa ngayon, kapatid, ready na nga po kami. Ready na ang ating direktor, si Direk Grace, si Sir Aaron, si Jeff Batlanggaw, si Rema, si Bea Rodriguez, tsaka sino nandyan? Ready na nga po kami para umpisa ng panibagong linggo to. Ayun, si Miss Nia. Si Miss Nia Bugarin de Guzman. Ready na po kami, kaya dapat ready na rin kayo, ha? Umpisa na nga po natin ang ating H2H Astig Confessions. Hindi naman daw sa nasasakal. Pero itong si Ryan ay hindi na maiwasan na maguluhan. Hindi nasasakal pero
naguguluhan. Ayan. Yan ay dahil ang kanya mismong jowa na si Mylene ay minsan hindi raw talaga nagmimintis na pagbawalan siya sa mga gusto niya namang gawin na bagay. Ang pakiramdam tuloy nitong si Ryan sa dami ng mga restrictions, sa dami ng mga pagbabawal sa kanya, ng 8 buwan niya palang na jowa, feeling niya ay hindi na raw siya makakilos ng naayon sa kanyang kagustuhan. Kaya kausapin na po natin 26 years old mula sa Bukawe, Bulacan. Ryan, magandang tanghali sa'yo. Ryan, ano ba yung mga gusto mong gawin na parang pigil na pigil ka nang dahil nga sa restrictions na ibinaba nitong si Mylene? Yun nga po, yung balik kuya yung ganun po na scenario na lahat na lang po nung galaw ko, kailangan nakamando po sa kanya, kailangan po updated po siya. Ganito, parang wala na pa akong bigyan mo kami, Ryan, pakibigyan mo kami ng mga example. Sa isang buong maghapon, imaginein mo sa umaga ano yung gusto mong gawin lang. Na parang minsan po, pagka, for example po, kasi ako po, kumbaga, nag-jogging po ako lagi, nag-basketball. Kumbaga, mahilig po ako sa mga sports activities. Pero unlike po sa kanya na hindi naman po ganun kahilig po. No, pero sinubukan mo ba siyang yayain na mag-jogging, ganyan, magpapawis? Ayaw. Medyo ano po kasi siya, kumbaga medyo chubby po. Then hinihikayat ko po siyang mag-jogging po. Kaya lang, minsan po parang ayaw niya po kasi ako po, talagang addiction ko po yung ganong ganong hobby po. Hobby yun, hindi naman addiction yun. Okay. Pero, dahil baka naman kasi galing siya sa trabaho na magdamag, tapos yayayain mong magpapawis, magtatakbo, syempre mas kailangan niya yung tulog. Hindi naman ba, Ryan? Hindi. Kasi sa office po siya. Kumbaga, yung yung routine niya po sa pagtulog, yun naman po. Tama naman. Okay. So, bukod doon, hindi mo siya nayayaya hindi kanya sinasamahan sa mga activities mo. Ayaw niya, pero pinagbabawalan ka. Opo, parang ganun. Bakit daw? Medyo na-apektuhan na rin po. Siguro po, ang iniisip niya kasi may jogging area po kasi dito malapit sa may Philippine Arena po. Yun po. Kasi siyempre siguro, kung ano-ano po yung iniisip niya na baka daw po kung sino-sino lang kasama ko. Yung ano po. Baka may makakilala ka habang tumatakbo. Kasi alam ko parang isa sa mga conversations, narinig ko yata to kay Chacha, no? Oo, yung running is the new Tinder. Yan, yung mga ganyan. Parang yun yung iba hindi effective sa dating app. So kapag ka tumatakbo, dun mas nakakilala. Well, dati naman na yan. Na pwede ka naman talaga makipagkilala sa mga nakakasabay mong magbike, sa mga nakakasabay mong tumakbo, nandun naman yon. Pero kung haluan nyo ng kalokohan, nasa sa inyo na yon. Ganun ba ang iniisip niya sa'yo? Parang ganun na nga po. Okay. Kagaya din po kasi nung, for example po, mahilig din po kasi ako umakyat ng bundok po, hiking po. Mga grupo-grupo, may makikilala kayo doon. Alam naman po natin sa hiking, ganun po, di ba? Kumbaga, pag joiners ka po, may makakasama ka talagang ibang tao kasi nag-grupo po kayo. Pero dahil lang po simula po nung naging kami, parang natigil na po yung ganun kung kasi pinagbabawalan po. Pinagbabawalan. O baka naman nililimit lang. So bukod doon sa mga activities na yon, ano pa yung pinagbabawalan ka na tila naiinis ka at naguguluhan dito kay Mylene? Ano pa yung pagbabawal niya sa'yo? Sige nga. Yung makasama po yung mga kaibigan. Yun po talaga yung pinakamabigat. Bakit daw? As in, ayaw niya makasama o lilimitahan lang naman yung oras? Wag lang kayong magpuyat, wag lang kayong mag-inom, wag lang kayong gumimik nang hindi siya kasama. May time naman po na okay lang naman po sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi naman po may iwasan na minsan. Anong oras na po makaka-uwi. All boys lang naman po. Naiiwasan yun. Wag mong sabihin hindi naiiwasan yun. Oo. Wag mong sabihin. Ikaw naman. Ryan naman, alam mo naman yung pinagbigyan na tayo ng partner natin,
Alas 10. Yan, alas 10, sige, uwi na ako. Ayan, pwede naman talaga may paraan na makauwi ng alas 10 ng gabi. O sabihin mo na tawad na lang, alas 11 na lang. Ayan, para wala na masabi mga tropa ko. Pwede ba yun? Hindi ko maiwasan na Hindi ko maiwasan makauwi ng alas 11 kasi anong dadahilan natin doon? Alam mo, ganyan din ako noon eh. Oh, ganyan din ako noon. Hindi ako makauwi. Ba't hindi ka makakauwi? Merong masasakyan dyan. Meron ka naman paa. Diba? Alam mo naman yung bahay mo pa. Oh, kaya hindi ka tuwiran na hindi makauwi. Okay, sige. So, sa iba pa, medyo panalo si Maylin doon sa puntong yun sige. Bali, ang isa pa po sa pinaka, kuya. No. Yung, kasi mahilig po ako mag-motor, mag-rides po. Mm-hmm. May mga tropa po ako na nagmamotor din po, nahilig din sa mga motor po. Mm-hmm. Kumbaga, syempre po, minsan yung tropa nag-aaya po na mag-rides. Hindi po ako nakakasama. Yeah, minsan. Madalas po. Madalas. Kasi po yung mga tropa ko po, ang work po nila is sa mga restaurant, like hindi po sila office staff po. Okay. Kami po kasi office staff po. Ba't hindi mo rin isama at yayain si Maylin, si girlfriend? Ayaw niya po sumama kasi nga po hindi siya pwede ng weekdays. Okay. Sa office po. Pero kung depende naman siguro sa oras, ano bang oras ng mga rides niyo? O baka nakita ka niya na magmotor, baka isa ka sa mga nakatira sa Kamote Farm. Ha? Baka nag-aalala lang rin sa'yo. 'Di ba? Hindi kaya? Ano sa tingin mo? Parang gano'n na rin po. Yun na rin po yung nire-reason niya minsan. Para baka daw po ano pang mangyari. Ayun nga, baka hindi ka naman racing magpatakbo. Ha? Hindi ka naman si Boy Bomba. Ubus na gasolina. Sige pa rin bomba. Hindi naman umaandar, nasa traffic light. Ha? Baka ganun ka. Kaya hindi kasi 'di ba? Maigi rin na ganyan, meron nagpopulis sa atin. Pero ito dapat yung maintindihan mo, Ryan, ha, kapag ikaw pumasok na sa isang relationship, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magagawa mo na syempre yung lahat ng mga gusto mong gawin. Ba't hindi mo pa hinahanap ano yung common doon sa gusto ninyong activities? Ha, ano yung gusto nyong ginagawa ng sabay nitong si Maylin? Ano po? Pagkain po. Pagkain? Pagkain po, opo. Ayun. Siyempre, ako po nahihirapan po mag-adjust kasi nga po, mahilig po ako sa mga sports activities. Pero siyempre, kakain ka rin naman. Pero niyayaya, sabi mo nga, medyo sobra sa timbang itong si Maylin. Bakit hindi mo siya i-encourage din na, sige, kain tayo pero yung healthy diet? Ina-encourage mo ba siya doon? Ina-encourage ko po kasi minsan talaga parang siya po yung gusto niya, siya yung nasusunod, siya po yung... Yun. Bakit siya po bakit siya hindi po kayo talaga magtagpo alpha. sa gitna? Sige, pagbibigyan kita. Anong tawagan nyo? Love, babe? Babe po. Babe. Babe. Pagbibigyan kita. Basta, sige, hindi ako masyadong, basta ang activity natin, kakain tayo pero healthy. Magugulay tayo, magfi-fish tayo, fish diet, ganyan. Sige, hindi ako sasama muna sa ride ng tropa. Kaya, sige, ipagpapaliban ko yung jogging ko. At least, healthy naman yung kinain ko. Sa bahay na lang ako magpapapawis. Yan, yung mga ganyan. Baka pwedeng ganun. Ha? Pwede naman po. Kaya lang under ka pa? Under din po kasi. Ha? Kasi pagkain pa rin po. Pagkain pa rin ang ending, no? Ayan, pero ito, sige. Ano ang gusto mo sanang sabihin dito kay Maylin? Sabihin mo na ngayon. Sige, makikinig kami. Anong gusto mo mangyari? Go, Ryan. Babe, sakaling susunod naman or mapakinggan naman to. Sorry kung tumawag ako sa ganito. Kasi gusto ko lang mga pagsabihan. Gusto ko lang makahingi ng konting payo mula kay Kuya Poy. Then, sana magtagpo tayo kung sakali man yung mga bagay na gusto mo, mabigay ko. At yung bagay na gusto ko din sana, mabigay mo din. Give and take lang. Lang po.
Yun. O ito, sabi ni Elmer Buwan, hashtag ang astig advice ko para sa'yo, Ryan, ay pwede rin naman na sundin mo ang gusto ng partner mo. Basta naman yon sa ikabubuti mo. At kailangan, wag naman sana nasusobra. Ayan, wag naman din sana yung nakakasakal na yung partner mo. Ayan, medyo malayo ba kayo sa isa't isa? Gaano kayo katagal, gaano kayo kadalas na magkita sa isang linggo? Ano po? Ang off niya po kasi is Sabado Linggo. 2 days po. Oo. Hindi po kami living pero minsan pa natutulog po. Yun. So, yun na. So, hindi ka na tumatanggap ng ibang schedule noon. Hindi ka na gumagawa ng ibang schedule kapag ka ganoon. Hindi na po. Okay, sige. Itutok mo na yun sa kanya. Tsaka para hindi ka inuubo. Inuubo ka yata. Ha? Ayan. Tapos po sa toilet seat. Ayan. Sandali. Etong sige. Si Soli Del Rosario, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, kung marami nang ipinagbabawal na wala na sa lugar, hindi naman tama yun. Nakakasakal na yun. Kailangan mo nang kausapin ng girlfriend mo. Pero kinakausap mo na nga ba si Maylene tungkol dito na medyo ano ka na, no? Nalilimitahan na, physical activities naman, exercise lang naman talaga ang in-explain mo ba sa kanya yan? Opo, in-explain ko po. So actually, kuya po, may one time po na parang pinag-awayan na rin po namin yung ganun nga. May sinabi na lahat po, pinipigilan sa mga gusto ko, ganun po. Ino-open ko naman po sa kanya. Pero parang sabihin niya, babago po. Pero pag nagtagal po, ganun na naman po. Bumabalik din po. Okay. Sige. Eto. Astig advice ko, Kuya Ryan, normal lang sa amin na magbawal sa minamahal namin kung sa ikabubuti naman para sa'yo. Sumunod ka na lang, pero pagka sobra-sobra, nakakaapekto na rin sa amin, ha. Pagsabihan mo ang girlfriend mo para malaya pa kayong gawin ang mga bagay na ikasasaya ninyo pareho. Enjoy nyo muna ang mga moment ninyong dalawa kasi pagka may mag-asawa na kayo, mas pinaprioritize nyo na ang isa't isa at ang magiging pamilya ninyo. Yan. Yan ha. Paalaala na lamang din, ano? Siyempre, ang ating astig lesson naman dito. Ayan, mag-boyfriend, mag-girlfriend. 8 months pa lang itong si Ryan at si Maylene. Alam nyo, wag nyo naman masyadong ngaring sakalin ang inyong mga boyfriend o ang inyong mga girlfriend para po ito sa lahat, ano? Ayan, alam ko na iniingatan ninyo. Alam ko na concerned lamang din kayo sa kanila, pero darating din naman yung oras na tayo ay ipaprioritize na natin yung mas mahalaga mga bagay. Kaya yung oras na ibibigay sa mga kaibigan, lang natin, lilimitahan pero hindi dapat napigilin. Ayan, at syempre yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na kailangan mong ipaalala sa partner mo, na pigilan mo muna or bawasan mo yung ganito, malaya kang gawin yun. Pero wag nga yung pigil. Yan, bawasan lang, paalaala. If we are really concerned and if we really love our partner, tama lang yun. Basta wag yung nakakasakal. Kahit anong sumusobra ay nakakasama. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ryan. Maraming salamat din, sir. Yan, good luck sa iyo, ha? Paya po. Siguro i-open pag-uwi niya po mamaya, sasabihin ko po ito. Dapat. Dapat magtagpo kayo sa gitna. Mas maganda yon. Alright? Ayan, at syempre, congratulations sa iyo, si Jeffrey ng Taguig. Ikaw ay nanalo ng 250 pesos cash. At ganoon din si Lubero Ambasing. Congratulations. Parehas kayo may 250. Love question of the day. Eto na nga mga kapatid, ang ating love question of the day. Ang dami mga sumasagot kanina, ha? Mga gigil lang, ha? Papaano nga bang maiwasan na ma-friendzone ng taong nagugustuhan mo? Aba, tignan mo nga naman, ano? Papaanong maiwasan na na-friendzone ng taong nagugustuhan mo? Ayan, eto. At dahil sa nag-refresh ako, kinain yung mga comments na isinet ko. Yun lang.
Ayan, etong si Jeffrey kanina, merong sagot din to ron no? Ayan, pero nako, karamihan dito, no? Para daw hindi ma-friendzone, merong sumagot dito, para hindi ma-friendzone, huwag kaibiganin, away-awayin, ganun ang gawing papansin. Oo, 'di ba? Doon sa taong nagugustuhan mo. Kaya pala yung iba, inaaway-away, inaazar-azar, ganyan. Pagkatapos, hindi nga naman siya ma-friendzone. Kung hindi maging successful ang kanyang pag-amin, siya ay nakilala bilang isang kaaway. Masasabi niya sa kanyang sarili na, hindi, inaasar ko lang yan dati. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Ganun ang style, ano? Ayan, samantala, sabi naman ni Angie. Ayan, sabi ni Angie, Kuya Poy, na-friendzone, na-friendzone ako ng taong nagustuhan ko, pero hindi ko na lang pinansin. Naging friends na lang kami. Nung may jowa siya, tsaka siya umaligid sa akin. Pero tinanggihan ko naman. Ay, ang bait. Galing. Tinanggihan. Baka naman sinabi mo, ay naku, hindi ka pwede na finrenzone mo ko nun eh. Pero break mo muna yung jowa mo. Baka may paghahamon na ganun. Ala rin. Hindi ka rin mabait. Yun lang. Ito naman, sabi naman ni Marlon Reyes. Kuya Poy, 3 beses na akong na-friend zone. Kaya sinimulan ko na ngayon na maghanap ng madidiskartihan outside of my circle of friends. Pwede rin naman. Baka naman masyado kang masyado ka lang nakafocus dyan sa circle of friends mo. Marami pa palang mga mukha. Marami pa palang mga pagkakataon outside of your circle. Ayan, tsaka minsan kasi, alam nyo, kapag kayong masyadong close kayo as friends, parang para dun sa iba, parang, ayoko, barkada kita, tropa kita. Talaga mga friend zone kita. Di ba ganoon yun eh? Kaya irespeto rin natin. Kaya good luck sa'yo ha, Marlon Reyes, sa iyong paghahanap ng jowa. Ayan, sige, labas din sa labas din sa tambayan ninyo. At 12:42, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sa ating mabilis na pagbabalik, maririnig na nga po natin ang mga susunod na eksena dito sa ating iHeartSurf. At congratulations sa mga nanalo pala. Yan, nanalo last week. Merong mga regalo galing sa surf. Baka ikaw na ang susunod. Kaya umpisan mo mula Monday hanggang Friday. Tutok lamang dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Sabay syempre, ang pag-follow na rin sa ating mga social media. I-follow nyo nga po kami at Radyo 5 True FM, mga kapatid ha. At Radyo 5 True FM, i-follow nyo kami sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, sa Threads at sa X. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Bukas ulit alas 12 ng tanghali, tayo ay magtagpo-tagpo at magkarinigan dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Nakasama nyo nga po Kuya Poy, ang inyong guwapopoy dito. Dito lang tayo sa totoo. Ayan. Bye-bye!